Magandang umaga po. Kayo ho ba'y pinagpala? Ako rin. So, ang pamagat ho ng ating mensahe ay touch of faith. Ayan, touch of faith. Sino dito yung nagkasakit na? Siguro naman ho'y lahat, Sino dito yung gumaling ang sakit? Syempre. Sino yung hindi na gumaling? Wala naman ho siguro, Wala naman ho siguro. Wala hong ganun. Pero kung hindi ho gumagalingan yung sakit, may mali ho. May problema ho. May issue ho kayo. Hindi ho kayo normal. Ito hong mensaheng ito ay tungkol ho sa babae na 12 taon nang may sakit. Hindi ho gumagaling. Hindi ho siya basta may sakit, dinudugo. So simulan ho natin sa pagbasa ho ng kanyang, sabi ho sa Mark 5:25-34, and the woman was there who had been subject to bleeding. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. Next slide po. When she heard about Jesus, she came up behind him in a crowd and touched his cloak, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Isipin nyo, iniisip ho ng babae, mahawakan ko lang yung dulo ng damit ni Jesus, gagaling ako. Immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from suffering. At siya nga po'y gumaling. Instantly. Hindi ho utay-utay. Instantly. Split second. The moment na hinawakan niya, galing agad. Ganon katindi ang kapangyarihan ni Jesus. Po? Amen. Next po. At once Jesus realized that power had gone out from him, he turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" You see the people, ang nagsasalita po dito is Peter. You see the people crowding against you, his disciple answered, and yet you can ask, who touched me? Sabi ho ni Peter, aba, nagsisiksikan tayo dito, ang daming humahawak sa inyo, Jesus, tapos itatanong nyo, sinong humipo sa inyo? Kung pag sila nagsisiksikan, nagkakalapatan ng mga skin to skin, nagkakatulakan, kasi siksikan ho yun Siksikan ho yun. Kasi isipin nyo paano hindi magsisiksikan yun, Messiah yun. Pag dumiting ako si Daniel Padilla, singer lang yun, siksikan kayo Taylor Swift, mangangantalang yun compared dun sa Messiah. Mas siksikan to. Messiah yan Next. But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." At gumaling nga po yung babae, So, salamat po sa kanyang salita. So, napakarami hong senaryo sa Bible na tuwing hinihipo ng Diyos yung mga tao, lagi hong may dakilang bagay na nangyayari. Palagi ho yun. May gumagaling, may natatransfer ang buhay, may nababago, may umuunlad. Isang hipo lang ni Jesus, lagi hong may gumagaling. Tulad ho ng woman dun sa balon. Hindi ho ba intentional pinuntahan talaga ng Diyos yung woman dun sa balon, yung Samaritana? Hindi ba nung kinausap niya, nabago yung buhay, intentional pinuntahan talaga siya ng Diyos? Diyos ang may intention na pumunta. Tulad ni Bartimeus, tinanong ni Jesus mismo si Bartimeus, ano bang gusto mong mangyari? Ano bang gusto mong gawin ko? Sabi ni Bartimeus, gusto kong makakitang muli, at siya'y nakakita. So, ang Diyos ang nag-initiate. Tama po ba? Yung ketongin, hinipo ho ng Diyos yung ketongin. After ho niya hipuin, naging siya'y malinis, Kasi siya'y ketongin, naging malinis siya. Sabi nga po ay parang kutis ng sanggol. Yun hong pipi, dumuraho si Jesus, inilapat ho sa dila nung pipi, at siya'y gumaling, nakapagsalita. So, ang Diyos hong mipo dun sa pipi. Yung isa pa, yung bingi, hinipo ng Diyos yung tainga, mismong siya rin, intentional, gumaling yung bingi, nakarinig. At lastly, si Lazarus, nagpunta mismo sa puntod. Lalo namang walang magagawa si Lazarus. Nasa puntod na, wala nang kamalayan si Lazarus doon. Nagpunta sa puntod, 4 days ng patay. Sabi ng Diyos, bumangon ka, bumangon ho si Lazarus. So, intentional, yung pagkakapunta ng Diyos, intentional na gusto niyang pagalingin, pabangunin yung patay. Amen po ba? Pero dito sa babaeng to, iba. 12 years na ho siyang dinudugo, pero
wala ho siyang natatanggap na himala. Iba ho itong kalagayan ng babaeng ito. Ito pa ho ang malupit. Yung oras hong yun, nung hipuin ho, nung babae, yung garment ni Jesus, hindi naman ho ang pupuntahan ni Jesus ay yung babae. Hindi ho. Hindi ang intensyon ni Jesus ay pagalingin yung babae. Hindi. Papunta siya sa bahay ni Jairus para pagalingin ang kanyang anak. So sa madaling salita, hindi intensyon ng Diyos na pagalingin yung babae. Hindi. Hindi po. Yung babae ho ang lumalapit sa kanya, no? So, ang gusto ko lang po ditong ipunto, every time na hinihipo ng Diyos ang tao, every time na hinihipo ng Diyos ang tao, laging may dakilang bagay na nangyayari. Palagi po yon. Pero dito sa babaeng ito, hindi siya hinipo ng Diyos, hindi siya pinuntahan, hindi siya intensyonan nilapitan, hindi po. Pero ito hong babaeng ito, paano naman ho kung katulad tayo nitong babaeng ito, na 12 years nang dinudugo, wala hong lapit ng Diyos, wala hong miracle na ginagawa sa kanya. Ano na mangyayari sa atin kung gano'n Sometimes, intay ho tayo ng intay sa mga himala ng Diyos. Intay tayo sa healing, intay ho tayo sa prosperity, pero wala naman ho tayong ginagawa. Nag-iintay lamang tayo sa Diyos. Nag-iintay tayo sa himala niya. Kung tutuusin, pwedeng tayo ang humipo sa Diyos. Pwedeng tayo po, Sabi nga po sa Luke 19:10, Jesus came to seek and save the lost. Pero sabi naman po sa Hebrew 11:6, He rewards those who seek Him. Sometimes tayo pong mga Christian, gusto natin hipuin tayo ng Diyos. Pero minsan din, gusto rin ng Diyos na tayo ang humipo sa Kanya para makaranas tayo ng himala. Amen. Maaring itong babaeng ito ay meron lang sapat na pananampalataya. Meron lang siyang sapat na pananampalataya para hipuin yung dulo ng kanyang damit. Wala siyang sapat na pananampalataya para hipuin ang kanyang kamay or yung muka or yung dulo man lang ng daliri. Wala. Kasi pakiramdam niya kasi unworthy siya. Pakiramdam niya ay hindi siya kumpleto. Pakiramdam niya siya ay napaka-imperfect para hawakan mismo ang mukha ng Diyos. Pero meron siyang sapat na faith para hawakan lang yung dulo ng garment niya. At okay na yon. Sapat na yon, Kasi, kung pakiramdam, tulad ho ng babaeng ito, kung pakiramdam ho natin, meron ho tayong guilt, meron ho tayong mga kasalanan, meron ho tayong kasalanan na hindi natin, na pakiramdam natin ay hindi natin mai-surrender sa Diyos. Meron tayong taong hindi mapatawad kasi sobrang sama talaga ng loob natin. So, wag ho nating isang tabi yung faith natin. Pwede pa rin tayong makalapit kay Jesus. Pwede pa rin. Wag nyo isipin yung inyong mga kasalanan. Wala hong kwenta yung kasalanan nyo pagdating kay Jesus. Wala ho yung kwenta. Malaya ho tayong nakakalapit. Tulad ho ng babaeng ito, pakiramdam niya sobrang dumi niya. Maintindihan nyo mamaya kung bakit ko sinasabing sobrang dumi nitong babaeng ito. Mamaya, papaliwanag ko ho sa inyo. Sunod po. Ang kagandahan pa ho dito sa babaeng ito, hinipo niya yung dulo ng damit ni Jesus nang walang permission. At siya ay gumaling. Tingnan nyo ho, subukan nyo hong kumonek sa internet ng kapitbahay, lalo na po nung bandang 2010, 2015. Subukan nyo kumonek. Di ba ho, nagre-reklamo yung kapitbahay nyo, bumabagal ang internet, kaya ang ginagawa na pinapalitan ng password. So, kapag kayo ay tumap doon sa internet niya, kapag kayo ay kumonek sa internet niya, bumabagal yung kanya. Ganon din po sa tubig. Kapag kayo nagkaroon ng jumper, ginagamit din ba ang jumper sa tubig? Sa kuryente, ginagamit yon. Kapag kayo nagkaroon ng connection sa kapitbahay nyo, takantaka, halimbawa, ba't kakataas ng binabayaran ko ay ang ginagamit lang naman kung ako na may maligo isang tabo lang. Nagyari gano'n. Ay yung pala, yung kapitbahay naman pala, ay may agwa jaira. So doon pala kinukuha lahat. So kapag ho kayo tumatap sa mga source, ang tawag ho sa inyo, magnanakaw. Magnanakaw ho kayo, malibang nagpaalam. Sa internet, ang tawag sa inyo, hacker. Pero pag tumap kayo sa kapangyarihan ng Diyos, hindi hacker ang tawag sa inyo. Hindi magnanakaw ang tawag sa inyo. Ang tawag sa inyo ay woman of faith, man of faith. Yun ang kagandahan, Yun ang kagandahan sa kaharian ng Diyos, Kapag wala kayong permission na humawak, magtap sa kanyang kapangyarihan, hindi kayo magnanakaw.
Ano? Hindi kayo magnanakaw, kayo ay man of faith. Amen? Nang tanungin ho ni Jesus kung sino ang humipo sa akin, nagtanggihan ho yung mga disciple. Nagtanggihan ho lahat sila. Sinong humipo sa akin? Tapos ito namang si Peter, nakakalungkot po Nakakalungkot po si Peter. Lagi silang magkakasama ni Jesus. Pero itinanggi niya na humipo siya kay Jesus, Sa dinami-daming kasama ni disipulo yun ha. Take note. Nasisigurado ko sa inyo, yung 12 disipulo ni Jesus, mas marami ho yung nagawa dun sa babae. Pakiramdam natin pag nasa sa church tayo, kumbaga sa panahon ngayon, pakiramdam natin dahil nasa church tayo, dahil miyembro tayo ng worship team, dahil miyembro tayo ng media, dahil preacher tayo, dahil tayo usher, dahil tayo nagbubuhat ng silya, pakiramdam natin, ang lapit natin sa Diyos, Actually, malapit naman nga tayo. Pero ang problema, every time na nagwo-worship tayo, every time na naglilingkod tayo, meron tayong itinitira sa ating sarili, Meron tayong tinitira, yung pala kayong may dinadala. Meron pala kayong, hindi ko minamaliit yung mga depression. Minarinig kasi ako sa mga TikTok na tungkol doon sa yung depression daw ay hindi kaya ng mga panalangin. Meron, ma-share ko lang po, may napanood po ako sa TikTok about sa depression. Sabi nung isang pastor, masyado nilang binash yung pastor, pero doon ako sa pastor kahit maraming basher yung pastor. Sabi nung pastor, yung depression daw ay kaya daw sa panalangin. So minaliit siya ng netizen. Ibig sabihin pala, mag-pray lang ako, kaya na yung depression. Minaliit nila yung prayer. Wala hong issue kayo sa buhay, wala kayong kasalanan sa mundo, wala kayong pagkakamali, wala kayong kakulangan na hindi kayang itwist ng Diyos. Wala. Kaya lahat sa panalangin. Binash nila masyado yung pastor at sorry dun sa mga netizen, sorry dun sa mga taong nambash, pero naniniwala ako sa panalangin. Kahit depression yan. Psychology pa naman yon kasi talagang may mga explanation pa siya, pero kahit pa anong klaseng depression yan, yung almost kaya ng Diyos yan. Amen. So, nang tanongin balik tayo dun sa church, So, akala natin, ang lapit-lapit natin sa Diyos, pero pero hindi natin mai-surrender lahat sa Kanya. Meron pala tayong dinadala, meron pala tayong depression, meron pala tayong sakit na hindi gumagaling. Pero ikaw naman lagi naglilingkod sa church, pero bakit hindi mo maisuko? Parang may doubt ka sa Diyos na, baka hindi talaga will ni Lord na umunlad ako. Baka hindi talaga will ni Lord na gumaling ako kasi makasalanan ako. No! Hindi po. Will ni Lord na gumaling ka. Will ni Lord na tayo ay umunlad, Lahat yan will ni Lord, lahat ng magagandang bagay. Pero meron tayong reserbasyon. Subukan nating ibigay lahat, mararanasan natin ang kanyang himala. Amen. Pero ito hong babaeng ito, hello. Yeah. Ito hong babaeng ito, hindi na siya komportable doon sa nangyayari. Tayo, naging komportable na tayo na kahit tayo may dinadala, nagwo-worship tayo pero tayo may dinadala. Kasi nga, dahil nga okay naman tayo, okay naman yung pamilya natin, okay naman yung ating ministry, okay naman yung ating pag-aaral, okay naman yung ating trabaho, pero kahit may dinadala tayo, naging komportable na rin tayo kasi buhay tayo Pero itong babaeng ito, hindi siya pumayag. Itong babaeng ito, hindi siya nanatiling komportable sa kanyang kalagayan. Hindi siya nanatili. Ayaw niya na siya ay na habang buhay ng dinudugo, hindi. Gumawa siya ng paraan, hinipo niya ang Diyos, hinipo niya ang Diyos sa kanyang pananampalataya. Ganun po ang gustong gawin ng Diyos sa atin. Hipuin ho natin ang Diyos, hindi lang basta malapit sa Kanya. Hipuin natin ang Diyos ng ating pananampalataya. Walang doubt, walang itinitira. Amen. Nabanggit ko kanina na meron ho tayong mga issue sa buhay. Halimbawa, meron ho tayong problema sa pamilya, bukas wala, sa sunod meron, tapos wala. That's normal. Nangyayari po talaga yon. Meron tayong ubo ngayon, 1 linggo, masunod na linggo ay wala, tapos yung mga sumunod na buwan nagkaroon, tapos nawala. Okay lang yon. That's normal, Yung sa mga babae, normal talaga kayong dinudugo, buwanan, Kaya kung maging moody kayo, buwanan din. Pag nagiging moody ang babae, lalo na ranas na yan ng mga lalaki, ng mga asawa. Ako hindi ko ranas, wala naman akong girlfriend. Wala, hindi ko ranas yon. Pero hindi, wag niyo ako isali. Doon tayo sa mga lalaking may asawa, may girlfriend. Ranas niya pag nagiging moody,
Pero tingnan nyo itong babaeng ito, 12 years nang dinudugo. Aba, isipin nyo 12 years na yung moody. Ang hirap niyang aluin. Kahit anong bigay mo ng mangga, ng ice cream niya, hindi man maalo, dinudugo eh. Ang hirap niyan. Mahirap yan. So, kumbaga yung sa babae, normal lang yon. Kumbaga, pinagbibigyan na siya ng asawa, o sige, maging moody ka na ngayon maghapon, mag-out of town muna ako. Pwede. Pero yung babae, kung sakaling may asawa yun, mag-out of town 12 years? Abay, lumipat na ng bahay yun. So, kumbaga itong babaeng ito, meron talaga siyang issue, may mali sa kanya. Meron talagang mali sa kanya, hindi siya normal. Pero alam niyo ba, ang good news, sa lahat ng issue ng ating buhay, nabanggit ko nga po kanina, kayang-kaya hong gawa ng paraan ng Diyos. Kayang-kaya niya hong itigil, ultimo yung 12 years na. Ultimo yung 12 years na dinudugong babae, kayang-kaya niyang ampatin, Kayang-kaya niya yon. Pero, yun po ang introduction, po. Kasi, ang gusto ko talaga hong i-point sa inyo, papaano nagawang lumapit nung babae kay Jesus? Papaano nagawang yung mga disipulo nung oras na yon ay mas malakas? Hindi naman mas malakas. Paano siya lang yung may pananampalataya nung oras na yon? Paano siya lang ang nakahipo kay Jesus nang may kasamang pananampalataya? Paano nagawa nung babae yon? Paano? Nakakapagtaka, ano bang meron dun sa babaeng yon? Mahina yun eh. Kung tutuusin, nasisigurado ako sa inyo, sa tingin ng mata ng tao, mas magaling ako sa babaeng yun, nagpipreach ako eh. Mas magaling ako sa mata ng tao ha, nakaka-attend ako pero yung babaeng yun, anong meron doon? Sa mata ng tao, wala yung kwenta. Gusto kong ipaunawa sa inyo sa mata ng tao. Gusto kong makita ninyo na paano nakalapit itong babaeng ito ng may pananampalataya samantalang yung mga disipulo hindi. Tingnan po natin, kasi siya ay woman of desperation. Ayan po. Woman of desperation. Gusto kong ipaunawa sa inyo, physically, siya ho ay kumbaga kung 1 to 10 yung level niya, almost 0 na. Siya'y hinang-hina, Kapag ho tayo dinudugo, actually hindi naman po sinabi sa Bible kung anong specific na sakit meron yung babae. Ang nakalagay lang 12 years na siyang dinudugo. Yun lang ho ang maliwanag. Pero ito ho ang sigurado ko sa inyo. Sana hindi ako magkamali, maraming nasa medicine dito eh. Kapag ho nauubusan lagi kayo ng dugo, kahit pa ho yan ay naibabalik ng ating puso, o kung ano ba ho nagpo-produce ng dugo? Puso. Pero yung nagpo-produce pag nawalan, puso. Kung ano man, kung ano man, basta naibabalik yan, imposible hindi nababalik. Alam nyo, kung hindi bumabalik yung dugo ng babae, patay na yon. So sigurado ko sa inyo may bumabalik. Tsaka pag nagdo-donate naman ako ng dugo, nagdo-donate ako ng dugo, alam ko may bumabalik yung dugo, di sana sigurado ho napalitan na. Kasi almost 1 gallon na ho ako. Kung hindi ho naibalik sa akin yung 1 galon, hindi nyo ho may imagine ko anong itsura ko ngayon. So ang sigurado ho naibabalik. Pero ito matindi. Kapag ho constantly nawawalan tayo ng dugo, kahit may napuproduce yung ating katawan na panibagong dugo, meron hong red blood cell. Wow, nagbanggit ng red blood cell. Yun hong red blood cell, hindi magiging normal yung pagbabalik. Yung dugo, oo, pero yung red blood cell, hindi. At ibig sabihin po nun, yung red blood cell po, yun po yung nagpo-produce ng oxygen. Yung oxygen, yung tumutulong sa atin sa paghinga. So, nasisigurado ko sa inyo, yung babaeng yun, hirap huminga. Sigurado ho yun, hirap ho yun huminga. 12 years. Sobra hong nakakaawa yung babaeng yun. 12 years, hirap siyang huminga. Eto pa, kung ano pa man, syempre kung may dinudugo sa kanya, syempre hindi naman humaliwanag yun sa Bible, kung may dinudugo sa kanyang katawan, nasisigurado ko sa inyo, may abnormal sa katawan niya. Example, kung kaya siya dinudugo ay dahil nung kanyang, yun sa babae, ay nasisigurado ko sa inyo, sumasakit yun. Dinudugo, may abnormality dun sa part ng katawan na dinudugo, may sumasakit dun sigurado. So siya hirap huminga, laging may sumasakit sa kanya. Palagi yun. Isa pa, ako personally, pag ho nagdo-donate ng dugo, kami ho, bago ho kami mag-donate pagkatapos namin mag-donate, kami ho pinahihiga muna ng 5 to 10 minutes. Yung iba 20 minutes pa kasi hindi makabangon. Mahina. So yung babae, yung kung constantly, kung tuloy-tuloy siya nawawalan dugo, nasisigurado ko sa inyo, mahina rin siya. Hirap huminga, mahina, laging may nararamdamang sakit.
Tsaka mukha yung puyat. Mukhang puyat yun. Kasi nahihirapan eh. Alam niyo kung bakit puyat yun? Subukan ninyo na may sumasakit sa inyo for 12 years, ay hindi makakatulog ng ayos. Hirap na yun. Physically siya hirap na hirap. Next. Kapag ay physically hirap na hirap, anong gagawin nyo? Magpapagamot. So, ang ginawa ng babaeng ito, may pera siya. Hinagilap niya lahat ng doktor na magagaling. Alam niyo ho ba nangyari? Lalo lamang lumala. Lalo hong lumala ang pagdurugo ng babae. So, naubos ang kanyang kayamanan. Sabi ho sa kanyang salita, naubos ang kanyang kayamanan. So, naubos ang kanyang kayamanan. Wala. So, physically, ikaw ay wala ka. Kung tutusin. Sasabihin ko na kahit humasakit. Kasi, wag na po tayong magpaka-ipokrito. No? Yung babae ngayon, physically, wala siyang kwenta. Wala ho siyang kwenta. Financially, wala ho kayong mahihita sa kanya. Financially. Naubos nga ang kwarta eh. Naubos ho ang pera. Sinabi ho yun. Ito pa malupit. Social life niya. Siyempre, kapag wala na kayong pera, kayo physically weak, kanino kayo lalapit? Sa mga magulang, sa kaibigan, hihingi kayo ng tulong. Tama. Siyempre, ganun yung posibleng gawin ng babae. Kung ako yon, lalapit ako sa magulang ko. Lalapit ako, hihingi ako ng tulong sa kanya. Pero ibahin nyo tong babaeng to. Nung panahon hong yon, according to Book of Leviticus, nung panahon na yon, ang mga taong dinudugo ay consider na madumi. Lahat ng hawakan niya ay consider na madumi. Pag nahawakan ko to at nahawakan ni Sister Concisa ay consider ng madumi. Kung ako'y madumi, hinawakan ko yung pintuan, tapos lahat kayo nagpasukan, bago kayo pumasok doon, hahawakan nyo yun. Lahat kayo madumi. Pag kayo'y madumi, wala kayong karapatang sumimba. Wala kayong karapatang sumimba. So, ibig sabihin, para maging malinis ka, para manatili ang pagkalinis mo, hindi ka lalapit sa babae. Hindi ka lalapit sa babae, madumi yun eh. Eh di hindi ka nakasimba. Lalo na kung halimbawa si pastor. Halimbawa ako madumi. Hanggat maaari lalayo ako kay pastor. Isipin nyo kung si pastor magpipreach ngayong araw, tapos hinawakan ko ako'y madumi. Eh di hindi nakapag-preach si pastor. Isipin nyo yung salitang maibabahagi sa inyong lahat. Dahil lamang sa hinawakan ko si pastor. So, imposible na itong babaeng ito ay nakikipagsalamuha. Isa pa, kapag kayo'y dinudugo, hindi mo yun na itatago. Eh, digat mayat maya, kung kayo dinudugo, punas ka ng punas. Eh, di kitang-kita ng tao yun. Kitang-kita ho ng tao yun. Punas ka ng punas na ganyan. Malamang may mga extrang tela yun. Malamang, kitang-kita ng taong dinudugo ka. Ay, nung panahon nga hong yun, pag ikay dinudugo, alam kang madumi. So, hindi ka lalapitan. Maaring ganito ka lang kung kausapin. Ay, pero pag nakita kang dinudugo, oops, baka malapatan. Baka nga yung tinapakan nun, may ilang ang mga yun, yung tutulo-tulong dugo. Eh, hindi, baka yung dinaanan nun, hindi mo nadaanan. Kumbaga, kung ito yung talagang daan, ay, gaganito ka. Yung medyo, kung diniduman, oops, baka maanuhan ng dugo. Kumbaga, itong babaeng ito, iniiwasan siya. Wala naman ho nabanggit na asawa, wala ho. Pero nasisigurado ko sa inyo, kung may asawa yon, hindi tatabi ang asawa niya doon. Baka nga humiwalay na. Eh di hindi nakasamba yung asawa. Lagi siyang madumi. Hindi nakapunta sa templo. Lagi siyang madumi. Yung anak niya, hindi na rin. Madadamay lang. So sa madaling salita, itong babaeng ito, pagdating sa social life, mag-isa lang din. So physically, wala siyang kwenta. Financially, wala siyang kwenta. Pagdating sa social life, wala rin. Ito pa malupit. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Spiritually, nasisigurado ko sobrang hina din ng taong to. Eh bawal nga yung nalapatan mo lang magpunta sa templo. Eh paano ka pa? Eh syempre hindi ka rin nakakapunta sa templo. Baka nga hindi ka nakakarinig ng salita ng Diyos. Baka pag ikaw ay halimbawa meron kayong mga life group, baka ikipagtabo yan. Madumi yan, hindi tayo makakasamba. Baka malapatan kayo niyan, damay-damay ito. Hindi. Kasi sigurado ko sa inyo, itong babaeng ito, kung sakasakaling siya'y nagwo-worship, mag-isa lang yon. Mag-isa lang yon. Pero wala akong binanggit. Kung sakasakali lang. So, physically, socially, financially, spiritually, hindi ko sasabihin siya'y weak eh. Pwede mo sabihin wala. Wala siya. Kumbaga, kulang na lang ay patay itong babaeng ito. Sobrang walang-wala siya. Sobra siyang naging desperado sa kanyang kalagayan,
sobra siyang naging desperado. Padalawa, a woman's determination. A woman's determination. Paano nagkaroon ng ganitong kadeterminadong puso itong babaeng ito? Isipin nyo ha, syempre wala na siyang malapitan. Alam nyo ba ho yung pagkakataon sa buhay ninyo na walang-wala na kayong malapitan kahit sino? Sobrang desperado ng babaeng to. Wala na. As in, literally talaga, wala na siyang ibang lalapitan. Kahit sino na lamang diyan, lalapitan niya, matulungan lang siya. Nakabalita siya na si Jesus daw ay parating, nagpapagaling. Narinig niya pa lang yon, naging sobrang desperado niya. Naging sobrang desperado ng babaeng itong makalapit kay Jesus. Nasa dulo pa lang ng kanyang garment, siya'y gagaling. Sobrang desperado ng babaeng ito. Na-develop sa babaeng ito dahil siya'y walang-wala, wala siyang kwenta. Dahil itong babaeng ito, ang tingin niya sa kanyang sarili, wala siyang kwenta. Na-develop sa kanya yung desperadong pananampalataya. Amen po ba yun? Tingnan nyo ha kung gano'n siya kadeterminado. Tingnan nyo po kung gano'n may mga kondisyones, Ang mga kondisyones, meron hudong large crowd, Kung si Daniel Padilla ay darating dito sa church na ito, baka lahat kayo nakatingin kay Daniel Padilla, baka yung ibang church, magpupuntahan din dito. Nasisigurado ko sa inyo magsisiksikan yon. Tama. How much more kung yung Messiah ang darating? Tagapagpagaling, tagapagligtas. Pagsisiksikan nyo So, nung dumating si Jesus dito sa lugar na to, pinagsiksikan siya, itong mga disipulo niya pinagtutulakan niya itong mga tao kasi baka masaktan si Jesus pinoprotektahan nila physically. So, itong babaeng ito, dahil sa large crowd, kung ako yung babae, syempre, di hamak na mas malakas yung mga crowd na yon, Mas malalakas yon. Syempre, itong babaeng ito, medyo mahihirapan niya makipagsiksikan para makarating kay Jesus. Pero dahil sa kanyang desperadong pananampalataya, nakalapit siya kay Jesus. Padalawang kondisyon na maaaring makapigil sa babae. Yung attitude ng mga disciple, Kasi nga dahil pinagtutulakan ng mga disciple, yung mga tao, ibig sabihin, itong babaeng ito, pwede niyang maisip na, pag ako'y nakalapit doon, baka hindi rin ako makahawak sa kanyang garment. Kasi pwede akong itulak so pwede yun. Pero dahil sa kanyang desperadong pananampalataya, nakalapit siya. Ano po? Patatlo, gano kaimportante yung misyon ni Jesus. Actually, hindi naman siya na doon para pagalingin yung babae. Nandun siya para pagalingin ang anak ni Jairus. Para pagalingin ang anak ni Jairus na agaw buhay. Tama. Ibig sabihin, kapag siya ay lumapit kay Jesus, maaring maantala ang totoong misyon ni Jesus dahil sa'yo. So, pwede. Pero alam niyo kung bakit ginawa pa rin ng babae? Dahil meron siyang desperadong pananampalataya. Amen? Patatlo, her own appearance. Yung kanyang mismong itsura. Saan kayo nakakita ng dinudugo pero maganda pa din? Siguro mama ko. Pero isipin niyo naman, 12 years, ayun ay siguradong puyat, mahina. Baka ngayon ay sobrang hinain, medyo nakukuba. Hirap din yun makakain. Hindi ko na babanggitin yung mahirap din yun. Kasi, medyo umiire. Di syempre naapektuhan yung mga part ng dinudugo. Masakit yun, So, sa madaling salita, tsaka isa pa. Yung itsura niya sigurado may kahit pa ikimigamit na pamunas, may mga dugo-dugo yun sigurado. 12 years ka ba naman dinudugo? Sigurado may mga dugo yun. So, sa madaling salita, yung itsura niya hindi kaaya-aya. Pupunta ba kayo sa church na hindi kaaya-aya itsura niya? Di ba nakakahiya? Nakakahiya po. Pero itong babaeng ito, wala na siyang pake. Wala siyang pake sa kanyang itsura dahil dahil sa kanyang desperadong pananampalataya. Patatlo, itong istoryang ito ay tungkol sa a woman's deliverance. Ayan. Hindi po nasayang yung determinasyon ng babae. Hindi po nasayang kasi siya ay
gumaling. Ano? Dahil sa kanyang desperadong pananampalataya, dahil po sa kanyang desperadong pananampalataya, siya po ay gumaling. Pero hindi, liliwanagin ko lang po sa inyo ha, hindi po ang nagpagaling ay yung garment mismo. Doon po dumaloy. Sa sobrang tindi ng kanyang pananampalataya, ano? Kasi sinabi yun ng kanyang bibig ano? Nasa kanyang mga lab. Di ba sinabi niya, mahawakan ko lang ang garment ni Jesus, ako ay gagaling. Pero it's not about the garment ha. It's about Jesus, ano? Doon lang dumaloy, ano? The moment na hinawakan niya yung garment, siya instantly gumaling. Tama po ba? So itong babaeng ito, nagkaroon siya ng connection kay Jesus, kaya siya gumaling, ano? Sa pagpapatawad po, it takes one to forgive. Halimbawa ako, nagkasala sa akin si Kat. Kahit si Kat ay hindi humingi ng tawad sa akin, kaya ko siyang patawarin para ako ay makapagpatuloy, ano? It takes one to forgive, but it takes two to reconcile. Ano po ibig sabihin? Kailangang humingi ng tawad sa akin ni Kat at siya'y patawarin ko para magkaroon kami ng relasyon. Ang Diyos, hindi ka pa isinisilang, pinatawad ka na. Amen? Hindi rin gusto ng Diyos na wala kayong relasyon, hindi. Kayo lang lagi yung iniintay. Pinatawad ka na niya, ang kailangan mo lang humingi ng tawad sa Diyos para magkaroon kayo ng relasyon. Nakuha niyo po ba yon? Itong babaeng ito, nung time na yon, dahil nga po siya'y desperado, inilagay niya kanyang sariling wala siyang magagawa kung wala ang Diyos. Nasisigurado ko sa inyong lahat ng kanyang mga nagawa talagang pinagsisihan niya. The moment na hinawakan niya yung garment, alam niya na si Jesus lang ang tanging tagapagligtas, tanging tagapagpagaling. Alam niya na si Jesus lamang ang makakagawa nun, ano. Yun yung naging karakter ng babae dahil sa kanyang desperadong pananampalataya. Amen po ba yun? Kahit na may pagka-imperfect yung faith ng babae, kasi medyo may pagka-imperfect yung sa, kasi parang nagbashi siya dun sa garment. Pero kahit may pagka-imperfect yung faith natin, gumaling pa rin yung babae. Kasi God naman ang kumikilos, hindi naman yung tao. Amen po ba? Alam niyo ba ang kaparehas nun ngayong panahong to? Kapag tayo ay may sakit, sino tinatawag natin? Si pastor. Pwede namang ikaw. Ano, may pagkaano tayo para may pagka-superstitious na pag si pastor, kasi, ay, mas malakas yan kay Lord. Hindi. Ikaw mismo, meron ka rin. Yung meron si pastor, pwedeng meron ka rin. Yung meron si Jesus, pwedeng meron ka din. Kasi nasa sa atin ang banal na spirito eh. Amen po ba? Ano, kahit may pagka-imperfect yung faith ng babae, God healed. Ganda. A woman's declaration. Nang tinanong ni Jesus na sinong humipo sa akin. Sabi ni Jesus, sinong humipo sa akin? Sabi na kanyang mga disciple, aba Lord, sa tindi naman ng tulakan, sa tindi ng siksikan, maraming nakahawak sa iyo, maraming nakasagi, tulakan-tulakan ganyan. Pero tinatanong niyo kung sinong humipo, kumbaga sa madaling salita, Lord, common sense. Lord, common sense naman. Hinihipo ka namin, tapos tatanong mo kung sino. Ang hirap namang i-determine nun. Kumbaga, ganun ang gusto sabihin ni Peter. Wait lang, Lord. Wait lang, Panginoon. Paano, sinong humipo? Ay, kami nga nagtutulakan nga tayo. Kasi ganun yung sinasabi ni Peter. Takot-taka siya. Hindi, may lumabas na kapangyarihan sa akin. May lumabas. At ito kasing babaeng ito, dahil nga siya ay, di ba siya sobrang dumi? Once na napaka-risky po, napaka-delikado, sobrang delikado ng ginawa nung babae. Alam niyo kung bakit? Isipin niyo, naglilingkod si Jesus nagpapagaling, Mesaya, tagapagligtas. Pwedeng isipin nung babae na, pag hinipo ko to, magiging unclean si Jesus. Tama ba? Napaka-risky nito, kaya siya ay panakaw. Panakaw niyang hinipo ang kanyang garment. Tama po ba? Napaka-risky nito na pwedeng isa-isip ng babae na, naku, baka lalong magkasala ako, baka lalo akong hindi gumaling. Isipin nyo naman, Mesaya, tapos gagawin mong madumi. Naku, baka hindi yung 12 years mong pagdurugo ay madagdagan pa ng ketong. Wag naman, Pero alam nyo ba, yung pagkarumi ng babae,
wala yung kwenta. Wala yung kwenta sa kapangyarihan ni Jesus. Wala yung kwenta, ano. Kaya the time na hinawakan niya yon, siya'y gumaling. So, mabalik pa tayo dun kina Peter, sa mga disipulo. So, nung tinanong ho ng Diyos, may lumabas na kapangyarihan sa akin, at dun ikinuwento na nga ng babae, na siya'y 12 taon ng dinudugo, na siya ay gumaling pagkahipo niya. Alam niyo ho ba sabi ni Jesus? Hindi naman niya sinabing, babae, magnanakaw ka, kinuhanan mo ako ng kapangyarihan. Hindi ho. Alam niyo ho ang sabi? Daughter, anak, umalis ka na at mamuhay ng payapa. Tingnan niyo ho ha, kung gaano isa-isang sa iksi ng pag-uusap nila. Tingnan niyo po ha, sa iksi ng pag-uusap ng babae at saka ni Jesus, lahat ho ay na-revive niya. Physically, siya'y gumaling. Pagdating, wag na ho natin pag-usapan yung financial kasi hindi naman siya kumita yan. No? Social life. Tingnan nyo ha. Imposible ho. Diyos po yun ha. Imposible na hindi alam ng Diyos na yung babae yung talagang humipo. Diyos yun eh. Alam niya yun. Nasisigurado ko sa inyo, alam ng Diyos na ang humipo ay yung babaeng yun, yung babaeng dumudugo na yun. Yung babaeng dinudugo na yun, alam ng Diyos yun, nasisigurado ko sa inyo. Alam niyo kung bakit? Diyos yun eh. Yun lang po yung madaling sagot doon. Pero tinanong pa rin ng Diyos, alam niyo kung bakit tinanong pa rin? Gusto niyang ipaunawa sa lahat ng tao na ideklara ng babaeng ito na siya'y gumaling. Gusto ng Diyos, alam niyo kung bakit? Para ideklara ng Diyos sa lahat ng tao, yung babaeng yan magaling na, malinis na yan. Pwede nyo na yung yapusin. Pwede nyo na yung hawakan kasi malinis na yan. Nakuha niyo po ba? So hindi lang siya gumaling physically. Spiritually, yes, na-save siya. Hindi lang yon. Pati yung kanyang social life. Kasi nung idineklara ng Diyos na anak, na magaling na, humayo ka, na ikimagaling na, malinis ka na, in-announce niya lang sa lahat ng tao, pwede nyo na yung lapitan. Malinis na ang babaeng yan. Isipin nyo ha, so, dahil sa desperadong pananampalataya ng babae, lahat ng aspeto ng pamumuhay ng babae, nabago, na-revive. Amen po ba? Dahil sa desperadong pananampalataya. Amen. So, dito ko tatapusin, tayo, paano naman ho natin aabutin, yung ganitong klaseng, itong desperadong pananampalatayang ito. Samantalang may pera naman tayo. Hindi naman tayo katulad ng babaeng yon. Tayo naman ay malakas. Tayo naman ay maganda ang bihis. Tayo naman ay may mga trabaho, may mga business. Tama po ba? Itong babaeng ito, maaring literally wala siyang kwenta. Pero actually, wala din tayong kwenta sa harap ng Diyos. Wala tayong kwenta. Kahit gano'n kagaling mag-preach, kahit gano'n katalentado, kahit ikaw ang pinakamagaling magbuhat ng silya bilang usher, wala tayong kwenta pagdating sa Diyos. Kahit ikaw ang pinakamayaman, kahit ikaw ang presidente, kahit ikaw ang pinakamagaling tumugtog, ikaw ang worship leader, wala kang kwenta pagdating sa Diyos. Wala kang kwenta. Nung pinag-aaralan ko itong mensaheng ito, natutunan ko po na pag nananalangin, Lord, wala po akong kwenta, pero dahil sa pag-ibig mo, kumpleto po ako. Sobrang powerful nung mensahe. Kasi, yung babae literally, naranasan niyang wala siyang kwenta. Pero ngayon nung araw na to, pwede rin natin siyang maranasan. Yung ating kakayanan, yung ating pera, yung ating talento, lahat,
Kahit yung ating mga kasuotang magaganda, wala yang kwenta pagdating sa Diyos. Wala yang kwenta. Wala pong kwenta lahat ng meron tayo. Kasi alam niyo bakit? Yan naman yung talento na yan. Yung kakayanan nating magtrabaho, yung ating business, yung ating posisyon sa buhay. Wala yang kwenta pagdating sa Diyos. Isuko natin lahat. Isuko natin lahat. Ibigay natin lahat. Kasi wala tayong kwenta pagdating sa Diyos. Wala tayong kwenta. Sa Diyos po ang papuri. Maraming salamat po. Are you blessed? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Totoo po yun. Sa harap ng Diyos, wala tayong kwenta. At ang kailangan ng Diyos talaga, yung pagpapakumbaba sa harap natin, sa harap niya, pag-amin sa lahat ng ating mga nagawang kamalian. At of course, yun nga po, desperadong pananampalataya natin sa Kanya at yung pagdideclare ng anumang meron tayo sa puso natin na pag-amin sa ating Diyos na buhay. Amen? Purihin ka nga po, Panginoong Yesus, ng kadakilaan. Tayo po lahat ay kumayo.